Germany mga sangkay naghahakot na po ng mas marami pang sundalo bilang paghahanda daw po ito sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Alamin po natin ang balita tungkol dito. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga solid sangkay na nanonood po lagi dito. Thank you so much guys. Ito, alamin po natin mga sangkay itong nangyayari ngayong mga sigalot na mga bansa. At kung papaano po dahan-dahan nabubuo no, itong mga alliance, mga kampihan na mga bansa, mga sangkay, na posibleng humantong sa digmaang pandaigdigan. Kasi itong Germany ngayon ay nagre-recruit na po ng libu-libong mga sundalo daw para sa paghahanda sa isang digmaang pandaigdigan na paparating mga sangkay. Kahit ako, bukas naman po yung isipan ko pagdating dyan, na darating po talaga tayo sa punto na magkakaroon po ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Hindi nga lang po natin matukoy kung kailan kasi marami po talagang mga may potential. Anyway, bago natin mag-usapan yan, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Mahigit 1 milyon na po tayo dito sa YouTube at ang pinag-uusapan po natin dito sa ating channel ay mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa ating mundo. Kaya naman, isubscribe nyo na po ito. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, follow nyo po ang ating Facebook page. Ito na nga, mga sangkay, no? Pag-usapan po natin ito. Germany needs 75,000 more troops as NATO eyes Russia threat. Ngayon kasi, mga sangkay, ang NATO, no, ay kinakabahan sa anumang posibleng gagawin nitong Russia. Ang Russia nakaraan lamang ay nagbanta na po sa Western na magpapalipad daw po ng mga long-range missile kung ipagpapatuloy po nila yung kanilang ginagawa doon sa Ukraine. Kasi nahuli po ng Russia na itong NATO, itong mga taga-Western countries na member po ng NATO, nagsasagawa po ng pagtulong sa pamamagitan po ng pagpapadala ng kanilang mga weapons. Na ang gagawin daw po ng Ukraine ay kahit po yung mismong loob ng Russia, magsasagawa na po sila ng ganong klaseng pag-atake. So, malaking threat po ito sa ngayon sa Russia. At ngayon, bilang babala, mga sangkay, ang sabi ng Russia, sabi po ni Putin, hindi daw po siya magdadalawang isip na armasan ang maraming mga bansa na kakampi nila sa pamamagitan po ng long-range missile kung ipagpapatuloy itong ginagawa ng mga bansa na miyembro po ng NATO. Sa madaling sabi, magkakaroon po ng malaking digmaan, pandaigdigan kapag nangyari ito. Kaya naman ang Germany ngayon, naghahanda na po kasi alam po nila na may paparating pong digmaan. Okay? Sabi po dito, ang Germany kailangan daw po ng 75,000 na karagdagang tropa habang ang NATO ay nakikita po nila ang banta nitong Russia. Germany Defense Ministry believes it will need at least 75,000 additional troops to fulfill its NATO commitment as the alliance adopts new phase what is sees as an increasingly hostile Russia. Okay. Ayon daw po sa report, ang Germany daw po ay nangangailangan ng 75 na additional na mga mandirigma para po sa NATO. Bakit? Ito daw po ay commitment nila sa kanilang alyansa habang nakikita daw po nila itong matinding banta ngayon ng Russia sa West. At alam nyo naman mga sangkay, na ito si Putin, lagi po yan may dalang attache case or briefcase. Ito, papakita ko po sa inyo. Try nating hanapin mga sangkay. Wait lang. Hanapin natin yan. Putin nuclear. Ayun, ito po yan mga sangkay. O, di ba lumabas ka agad? Lagi po niyan dala.
Bakit po laging dala ito ni Putin? Ayan, mga sangkay, marami na pong nagbalita dyan. Ito po, lagi po yan dala, mga sangkay. Nakikita nyo, itong maliit na bag, yan po yun. Bakit laging dala po yan, mga sangkay? Kasi nga po, ito po yung nuclear briefcase. Nang ibig sabihin, kapag nagkaroon po ng malalang tensyon at hindi na po kakayanin nitong Russia, ang mangyayari po, pipindutin lamang po ni Putin itong attache case na ito, itong briefcase, tapos lahat po ng mga nuclear nila nakaset na kung saan pupunta. Sabay-sabay po yun. So, ito po yung kinakatakot ngayon ng marami sa mga bansa ng mismong West. Ayan po yun, oh. Dalawa po yan, mga sangkay. Ito, lagi po yan dala. Ang laman daw po yan, mga sangkay, ay pinaka-remote control na just in case mayroon pong emergency na kailangan gawin, pipindutin lamang daw po yan ni Putin at tapos ang maliligayang araw ng West. Ayon po yan sa mga report, mga sangkay. Ngayon, balikan po natin to. So, itong ano daw po, nananawagan ng Germany na kailangan daw po nila ng mas maiging paghahanda kasi hindi po basta-bastang kalaban ang Russia. So, kung ang kinakatakot kasi nila dito, kung ini-invade ng Russia ang Ukraine, magiging threat daw po sa kanila ito. Pero ang Russia kasi, iba rin ang sinasabi. Sinasabi nila na ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng invasion sa Ukraine ay dahil po sa ginagawa ng Amerika. Ayon po sa kanila, mga sangkay. Pero sabi pa nga, kwento nila yun eh. NATO leaders signed off last year on the first major defense plan since the Cold War ended, detailing how the military alliance would respond to a Russian attack. So, nagsagawa daw po sila ng major defense plans last year pa. Ayon po sa report, 2023. At ayon sa kanilang impormasyon dito, mga sangkay, magkakaroon ng isang pagputok ng isang sobrang laking digmaang pandaigdigan. Early 29 or early as 2029. So, ibig sabihin, bago po dumating ang 2029, magkakaroon na po ng mga sigalot, but in 2029, mas malala na po ang digmaan na mangyayari. But, again, we are praying na hindi po talaga ito mangyari, mga sangkay. NATO and national military planners have been translating the plans into concrete requirements, identifying shortages of troops, weapons, and other equipment needed to defend against a Russian attack that could, according to the German military top brass, come as early as 2029. So, dito, ang kanilang plano, magkaroon po sila ng suporta na hindi po magkakaroon ng hindi po sila kukulangin ng tropang militar at hindi daw po sila kukulangin ng mga weapons at equipment na iba pa para po sa digmaan na ito kung sakaling mangyayari. So, ewan ko ba sa mga sangkay, no? Instead na pagandaan po, asigasuhin itong climate change kasi totoong nangyayari na po yan ngayon, ayon po sa mga scientists, masyado po silang busy sa digmaan, paghahanda sa digmaan. Bakit hindi na lang po nila ayusin itong nangyayaring pollution ng mundo na nagdudulot po ng global warming at nagdudulot ng abnormal climate change? Diba? Yan po yung number one na problema. Pero dito, mga sangkay, busy po sila sa paghahanda sa digmaan. Diba? Marami pa namang may potential ngayon sa digmaan. Kahit po yung Pilipinas mayroon. Ayan, dyan po yung China. So, again, ang Germany, mga sangkay, noong ilang dekada na po ang nakakaraan, sila po ang nagbukas sa ikalawang digmaang pandaigdigan sa pamumuno po ni Hitler. At ngayon na naman, mga sangkay, iba na pong sitwasyon. Ang Germany kakampi na po ng Amerika at ang Amerika na magkakampi noon ng Soviet Union, Russia, ngayon ay kalaban na
Ganun na po, baliktad na pong nangyari. Kahit po yung China, di ba? Hindi naman kalaban dati ng Amerika, ngayon kalaban na. At ang Japan, magkakampi na ng Germany. So ngayon, naghahanda na. Kahit po yung Japan, naghahanda na rin po sa digmaan. Pero sana makaligtas po dyan ng Pilipinas. Kasi alam naman po natin ang nangyari noong ikalawang digmaan pandaigdigan, di ba? So ano po ang inyong komento ngayon mga sangkay tungkol po sa paghahanda nitong Germany na nangangailangan po sila ng libu-libo pang mga sundalo bilang paghahanda sa digmaan pandaigdigan. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Asan na ba yun? Eto, Sangkay Dyan Daily. Hanapin niyo po sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga vlog, mga lakad natin, at kung ano-ano pa mga sangkay. So hanapin niyo po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.